Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid, saan man po kayo naroroon sa mga sandaling ito. Anumang KLC ang inyong kinaroroonan, magandang araw sa inyong lahat. Ito pong series ng pagtuturong ito ay talagang sinadya ng hinirang na anak upang kayo ay mabigyan ng mga tamang mga pag-aaral, pagtuturo at mga pagsasaliksik ng kanyang mga salita para sa inyong ikalalago. At alam kong napakarami sa inyo ngayon ang pumasok sa kaharian ng ating dakilang Ama upang ating malaman ang lahat ng mga bagay na ito mula sa ating dakilang Ama, sa pagiging anak natin na pumasok na tayo sa kasunduan o sa covenant na tayo ay maging tunay niyang mga anak na mula ngayon ay hindi na tutupad sa ating sariling kagustuhan, kalooban, kundi ang kagustuhan o kalooban ng Ama ang atin ang susundin mula ngayon. So, ang inyo pong hinirang na anak bilang unang pangunahing anak sa pagsusunod sa Espiritu ng ating dakilang Amang Panginoong Jesucristo, ay narito upang kayo ay i-guide ko, upang kayo ay gabayan ko sa inyong mga espiritual na paglago. Mula sa inyong kitbog, pupunta kayo sa mga daan ng espiritual na paglago. Ito yung inyong tamayong experience o karanasan para sa paglagong espiritual. Na ako po yung mamamahala sa lahat ng mga pangangaral at pagtuturong ito. So sa ngayon, ang una nating pag-aaralan ay walang iba kundi ang patutunguhan ng kaluluwa ng tao. Mahalaga ito sapagkat narito tayo sa kaligtasan kung saan ang ating mga kaluluwa ang napaka-importante na ibinigay ng Ama sa atin. Dahil diyan mahalaga tayo para sa kanyang kaligtasan. At upang ating malaman ang kasagutan, tandaan natin na ang mga salita ng Ama lamang ang batayan ukol sa kaluluwa, kaligtasan ng kaluluwa at sa patutunguhan nito. Sinabi ng Juan 5:39 sa ating sariling wika, ganito ang nakasaad, "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin." Ito, napakahalagang turo ng ating Ama na ang tao ay dapat na pumunta sa mga pagsasaliksik ng mga salita ng Diyos tulad ng ginagawa ko sa lahat ng panahon, MTWP ka on Sundays, and then sa ating mga programa sa telebisyon tulad ng Give Us This Day, Powerline. Inuulit-ulit ko ang napakahalagang mga bagay na ito patungkol sa ating pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Sapagkat nung ako'y unang ginawang anak niya, etong mga salitang ito ay hindi lamang na ipahayag sa akin, kundi ang mga salitang ito ay aking isinabuhay. Doon sa aking karanasang tinanggap ko ang lahat ng mga bagay na ito, mula sa Ama hanggang sa ako'y naging anak niya. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nakasulat ngayon sa papel, kundi ito'y nakasulat na rin sa isip at puso ng sino mang magiging anak ng Diyos sa aking pangunguna. Umuna ako sa mga bagay na ito. So tingnan natin dito kung ano ang kabuuan ng tao. Ang kabuuan ng tao nagpapatotoo sa atin kung ano tayo sa kanyang harapan, kung paano niya tayo ginawa. Ang salita ng Ama ay nagtuturo na ang tao'y nababahagi sa tatlong sangkap. Una, ang katawan. Pangalawa, ang kaluluwa. At pangatlo, ang espiritu. Ang katawan ay ang ating koneksyon sa lupa na ating pinagmulan. Ang kaluluwa naman ay ang nagsasaad kung sino tayo,
ito ang koneksyon natin sa ating paligid at sa ating mga kapwa sa pamamagitan ng ating 5 sentido ay nakakasalamuhan natin ang mundong ating ginagalawan. Pangatlo, ang Espiritu naman ang koneksyon natin kung sino ang lumikha sa atin. Iyan, kung wala, kaluluwa at katawan lamang tayo. Ang gusto ng Ama, tayo ay makakilala sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa atin ng Kanyang mga salita. At iyan ay makikita natin sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 7. At dito sinabi, "At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay." Ito ang pagkagawa natin sa harap ng ating dakilang Ama. Nang tayo'y naporma na mula sa alabok ng lupa, hiningan niya tayo sa butas ng ating ilong at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pero hindi pa sapat ang tao na may buhay. Wala naman siyang espiritu. Mabubuhay ka nga, may katawan ka, may kaluluwa ka, pero kung di mo kilala ang gumawa sa iyo at hindi nakapasok ang kanyang kaalaman at ang kanyang mga salita sa iyo, wala kang koneksyon, hindi mo kilala siya, hindi mo alam kung sinong gumawa sa iyo, ibig sabihin nun, wala kang espiritu. Pero hindi ganon ang nasa ng Diyos at pakay niya nang tayo'y gawin. Gusto niya tayo ay maging kompleto. Kaya ang espiritu na ibibigay niya sa atin na nagmumula sa kautusan o ng mga salita niya na lumikha sa atin, eto na nga yung mga tinatawag na Word of God o mga salita ng Diyos. Ito ay mga binhi. Basta salita, mga binhi yan sa espiritu na ipinunla sa atin ng Diyos. Ayon sa sinabi niya sa Juan 6, versikulo 63. At ito ang sinabi ng ating dakilang Ama dito sa wikang English. "It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life." Sa ating sariling wika, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, itong mga salitang naririnig ninyo ngayon mula sa dakilang Ama at sa pamamagitan ng kanyang hinirang na anak, ay mga espiritu ngayong magbibigay sa inyo ng buhay. Ano yung buhay na yon? Buhay espiritual. May connection ka na sa lumalang sa iyo. Alam mo na kung sino siya. Malalaman mo kung sino siya. Kaya sa ating paglago, hindi lamang isang salita ang ating tatanggapin sa Kanya. Hindi lamang isang kautusan ang tatanggapin natin sa Kanya. Bubuuin ng Ama ang lahat ng Kanyang mga salita na tatanggapin naman natin hanggang sa tayo ay lumago at tayo ay umabot na sa antas ng pagiging tunay na anak. Aalis na tayo sa pagiging bata sa lahat ng kaalaman patungkol sa Kanya. Pupunta na tayo sa ganap na pagkakilala kung sino ang ating dakilang Ama. Ang Genesis Kapitulo 2, 16 hanggang 17, ito naman ang sinasabi. "At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon ay walang pagsalang mamamatay ka." Kita mo no, mga kapatid, nakikita po natin dito
ang maliwanag na pagbibigay ng Ama ng kautusan sa tao. Ito na yung pasimula na ang mga salitang ito na walang iba kundi ang binhi ng Espiritu ay maipunla na sa tao. At ang utos ay ating narinig. Sa lahat ng mga bungang kahoy sa halamanan ay pwede kang kumain. Ngunit sa puno ng kaalaman ng pagkakilala o sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Napakaliwanag nitong utos na to na kailangang sundin ng tao at kanyang ipasok sa kanyang isip at puso. Ngunit mga kapatid, alam natin kung sa pagpapatuloy ng ating istorya kung bakit ganito tayo ngayon. Nag-uusap patungkol sa kung paano tayong maliligtas, kung paano tayo makakabalik sa dakilang kalooban ng Ama, sapagkat ang tao ay hindi sumunod sa utos na yon. Kaya naputol ang kanyang koneksyon mula sa ating dakilang Ama, hindi naganap, hindi nabuo ang mga salita o utos pang susunod, sapagkat ang tao sa kanyang pagsuway ay nahiwalay siya sa Diyos na lumikha sa kanya. Iyon ang tinatawag na spiritual na kamatayan. Hindi mo na naririnig ang iba pang mga salita niya na nakakapasok sa iyo. At siya ay naniwala sa udyok ng masama ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo, na sinabi ba ng Diyos na ikaw ay mamamatay kung ikaw ay kakain sa bunga ng punong kahoy na ito? Sinabi ng babae, tama yon, kami ay mamamatay. Sinabi ng Diablo, hindi kayo mamamatay, magiging Diyos kayong katulad niya. Kaya't, mga kapatid, naengganyo ang tao, sumuway siya sa utos na maliwanag, at siya ay nawalay sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang sinunod. Imbes na ang Espiritu ng Diyos na lumikha sa kanya, ang pumasok sa kanya, at makikilala niyang ang gumawa sa kanya ay siya palang kanyang ama, si Satanas ang kanyang sinunod, kaya ang binhi ng ahas o ng serpent seed ay pumasok sa tao at ang koneksyon niya ngayon sa Espiritu ay hindi sa Diyos na lumalang sa kanya, kundi sa Diablo na siyang tumukso sa kanya at siya naman ay naniwala at sumuway sa utos ng Diyos, kaya't mula noon ang tao nawalay na sa kalooban ng Ama, patay siya sa espiritual, sinunod niya ang kanyang sariling kalooban, si Satanas ngayon ang nagpapaikot ng kanyang mundo at si Satanas ngayon ang naging ama niya sa espiritu. At ang orihinal na plano ng Ama na nang dinikhain niyang tao ay sana maging katulad niya. Sana makapag-produce siya ng isang taong ginawa niya mula sa lupa, binigyang buhay na may manifestation nakikita dito, hindi siya espiritu, may laman siya, ngunit katulad niya. Hindi po nangyari yon dahil sa pagsuway. Ngunit ang orihinal na plano ng Diyos ay ibalik ang tao sa orihinal na plano na kung saan tinakda ng Diyos para sa Kanya. Ito na ngayon ang ating pag-uusapan sa series pa ng mga leksyon na aking ituturo, ibabahagi sa inyong lahat. Kaya sinabi ng Henesis 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang niya sila na lalaki at babae. Ano yung anyo ng Diyos na nasa sa atin? Walang iba kundi ang ating freedom of choice, kundi yung kapangyarihang tayo'y pumili. Kung ano ang masama, kung ano ang mabuti, alam natin, ngunit hindi tayo pipigilan ng Diyos. Kung ano ang ating napili, yon ay nasa ating kapangyarihang binigay niyang gawin natin. Sa kasamaang palad,
Pinili ng tao na sumuway. Kaya nagkasala, nawalay, namatay sa espiritu, hindi na narinig muli ang boses ng Diyos. Ang sinusunod niya ngayon, ang kanyang sariling kalooban. Pinalitan ni Satanas ang Diyos at ang tao ang kanyang itinalagang pumalit. Naniwala naman ang tao, kaya't ang tao ay naging Diyos sa kanyang sarili na sinusunod ang kanyang sariling kalooban. Ngunit, ang kalooban ng Ama, manumbalik tayo, maibalik tayo sa original na plano. Na sa mga series natin, tulad ng sinabi ko hanggang sa katapusan, papunta na po tayo doon. Kaya may finished product from the fallen Adamic race na ngayon ay nagsasalita sa harapan ninyo bilang hinirang na anak. Kita ninyo, ang kinahahantungan ng pagbagsak ng tao ay kasamaan nung siya ay sumuway at siya ay nawalay. Batid natin ang plano ng Diyos ay nasa lungatan ng espiritu ni Satanas, ni Lucifer, ng demonyo. At naniwala ang tao dito at kaya't siya ay nawalay at namatay siya sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Kaya sinabi ng Juan Kapitulo 10, versikulo 10, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Yan ang ministry ni Satanas. Ngunit sinabi ng anak, ako'y pumunta rito o ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Sa English, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Si Satanas pumunta dito, magnakaw, pumuksa, pumatay. Ngunit ang anak pumunta rito upang magbigay ng buhay, buhay na may kasaganaan. So, ngayon, nang lumagpak ang ating unang magulang, minana natin ang mga kasalanan yon. Hindi naman natin kagustuhan. Ngunit wala tayong magagawa sapagkat sa kasalanan ng isang taong nauna sa atin na siyang magulang natin sa larangan ng laman, ay minana natin ang kaniyang espiritu ng pagsuway. Yung tinatawag kong binhi ng ahas, yung tinatawag kong serpent seed, yung tinatawag na espiritu ng pagsuway sa kalooban ng dakilang Ama. Nung ipinanganak ka sa laman at dugo, ang pagsuway na espiritong yon na ipunla na sa iyo, sa iyong unang magulang. Ngayon, nung ikaw ay lumitaw sa sanlibutan ito, minana mo ang bagay ng espiritual ng pagsuway na espiritu na yan, wala kang magagawa. Hindi mo naman kagustuhan, ngunit wala kang magagawa. Sinabi rito sa Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao lang, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Isa-isa lang. Sa fallen Adamic race, isa lang ang nagkasala. Minana natin ang lahat ng kanyang kasalanan. Mula pa rin sa fallen Adamic race, kukuha ang Ama ng isa na gagawin niyang matuwid at susunod sa kanyang kalooban. At sa pamamagitan ng isang iyon, tayong lahat ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po ng mga sinasabing ito ng banal na aklat. Isa-isa lang ang kanyang gagamitin. Kaya't ako bilang appointed son, inuna ng Ama na tumanggap ng mga kapahayagang ito hanggang ako'y humantong sa kanyang sariling kalooban, kaganapan ng kaligtasan na ang patutunguhan ay babalik sa orihinal na plano ng Ama na muli ang tao ay magiging anak niya. Itatakwil ang espiritu ng pagsuway, tatanggapin ang espiritu ng pagsusunod. Bakit tayo ang focus ng kanyang kaligtasan? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sinabi ng banal na kasulatan sa
Roma 3:23. At sinabi niya rito, ang lahat ay nangagkasala at hindi nangagkaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa English, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya't lahat tayo ay naririto sa plano ng kaligtasan na ipinamamahagi ng Ama sa buong sanlibutan. Maswerte tayo sapagkat ang kinuha niyang maging modelo at maging unang finished product ay hindi taga-ibang bansa, kundi kalahi nating mga Pilipino. Ang kinuha niya at ginawa niyang hinirang na anak na siyang kaganapan ng kanyang buong kaligtasan. Na kung paanong ginawa siyang anak, ganun din naman ang prosesong gagawin niya sa ating lahat na susunod sa Kanya, sapagkat siyang ginawa niyang tahanan, ginawa niyang residensya sa lupa, ginawa niyang audible voice, upang ang lahat ng mga anak niya sa buong sanlibutan tawagin, piliin, hirangin, na maging katulad ng modelo na walang iba kundi ang hinirang na anak. Kaya't sinabi niyang sa pamamagitan ng katwiran ng isa, ang lahat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang iyong pagpapasya ngayon ang magbibigay katiyakan kung saan patutungo ang iyong kaluluwa. Yung freedom of choice natin, ginamit natin ngayon upang ating piliin ang daang matuwid. Ano yun, mga kapatid? Yung pong ginawa ninyong kayo'y nangagsisi, kayo ay pumasok sa kasunduan. Ang kasunduang yon ay walang iba kundi yung ating panata, pangako na sinabi sa kanyang, mula ngayon, Ama, hindi na po ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang sa inyo na. Covenant yun between you and the Father Almighty. Bakit nagkaroon ng covenant na ganon? Sapagkat ang tao ay hindi niya pwedeng pilitin. Pwede lamang niyang sabihan kung ano ang mga kapamaraanan na makabalik siya sa original na plano ng Diyos. Ngunit nasa sa tao na ang pagpili kung siya ba ay papasok sa kasunduan na hindi na ang kanyang kalooban ang matutupad, ang Diyos na ang kanyang magiging Diyos, at ang dakilang kalooban ng Diyos ang kanyang susundin. Nasa sa ating lahat yon. Kayo, kasama ko, ay pumili ng isang matuwid na pagpili. Ito ay ang pagbabalik loob natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi na yung espiritu ng pagsuway na ginawa tayong Diyos, kapalit ng tunay na Diyos, na naging Diyos tayo sa ating sariling, sinusunod natin lamang ang ating sariling kagustuhan na hindi naman natin alam kung ano ang kagustuhan ng Diyos, kaya't ang ating sinusunod, naging Diyos tayong kapalit niya, isusuko na natin ang espiritong yon ng pagsuway na hindi kinagigiliwan ng Diyos at kusang loob sa pamamagitan ng ating freedom of choice, magbalik loob sa Kanya at sasabihin, ngayon, Ama, ang pasimula ng aking bagong buhay, tatanggapin ko mula sa iyo ang kapangyarihan na maging anak ng Diyos, na hindi ko nasusundin ang sarili kong kagustuhan, kundi ang sa iyo na ang masusunod sa aking buhay. So, pasya natin yon, na siyang magbibigay katiyakan kung saan patutungo ang kaluluwa mo. If you reject, o kung iyong itinakwil o hindi tinanggap at ginamit mong freedom of choice mo na magpatuloy ka sa iyong kasalanan, ibig sabihin ng kasalanan, magpatuloy kang tumupad lamang sa iyong kagustuhan, ayaw mong malaman kung ano ang kalooban ng Amang nakikipag-usap sa iyo sa huling araw na ito, tiyak na ang iyong patutunguhan ay kapahamakan. Ngunit sa katapusan na dulo ng buhay mo, wala kang ibang masisisi, wala kang ibang mapapagtuunan ng iyong mga pagsisisi, kundi ang sarili mo na rin, sapagkat hindi tayo pinilit ng Diyos. Hindi tayo pinilit pumasok sa langit, hindi rin tayo niya ibubulid at
pipiliting pumasok sa impyerno na hindi natin gusto. Sa lupang ito, habang tayo ay buhay at naririto, malaya ang ating pagpili kung ano ang ating desisyong gagawin. Siya ang magiging kapalaran natin sa huli ng ating mga buhay. Either ang ating desisyon ay itutuloy nating tayo'y pumasok sa buhay na walang hanggan, o ang ating magiging desisyon ay itutuloy tayo na pupunta sa walang hanggang kapahamakan. Nasa sa ating kamay yan sa mga sandaling ito. At sa dulo ng ating buhay, kung tayo ay mamamatay physically, may kahatulang darating. Sinabi ng Hebrews 9:27, kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. And it is appointed unto men once to die, but after death is the judgment. So sa katulad, haharap ka sa Kanya, isa lang naman ang magiging tanong ng Diyos sa tao. Sasabihin ng Diyos sa tao, sinunod mo ba ang aking kalooban? Marami kang sasabihin ginawang mabuti. Marahil member ka ng relihiyon at denominasyon noon, pagtayo mo at sasabihin mong, gumawa ko ng propesiya, Ama, ako'y nagpalayas ng mga demonyo, ako'y gumawa ng maraming mga bagay na kababalaghan o wonderful works, o ilang Guinness Book of World Records ang aking natamo, o may mga charitable operations kami sa buong bansa, at napakarami naming pinakaing tao, napakarami naming tinulungang tao. Sasabihin ng Ama sa iyo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit. Ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Ang pagsusunod ay hindi mo naman alam, dahil hindi mo rin alam kung ano ang tunay na pagsisisi. Ano ang iyong isasagot sa araw na yon, kapatid? Hindi mo alam kung ano ang tunay na pagsuko. Hindi mo alam kung ano ang pagpasok sa kasunduan, agreement, covenant, na pumunta siya rito bago may sauli sa atin ng sonship and kingship, ay papasok tayo sa kasunduang hindi na nga ang ating tutuparin, ang sa Kanya na. Hindi sapat na ikaw ay sumampalataya at sinabing, nananampalataya ako sa iyo na ikaw ang tagapagligtas, ligtas ka na. Hindi po hanggang doon lamang yon. Paniniwala pa lang yon. Pangalawang hakbang yan, dapat ikaw ay tumanggap ng iyong pinaniwalaan. Hindi pa sapat din yon. Kailangan ikaw ay umakbang sa unang hakbang ng iyong pananampalataya. Magsisi ka at sa totohanang paraan, lumapit ka sa Kanya at sabihin, mula ngayon, hindi na ang kalooban ko ang matutupad, ang sayo na. Hindi pa rin sapat yun. Susubukan ka pa, dadalhin ka sa iyong tamayong, at doon ipadadaan ka sa apoy kung paano kang dumaan sa tubig ng paglilinis sa iyong pagsisisi. Ikaw naman ay susubukan ngayon sa kapagsubukan ng apoy. Yan ay ang iyong tamayong at ang iyong mga sinabi kung ito ba'y totoo o hindi, malalaman pag binisita ka ng apoy. Ano ang apoy? Dami po niyan. Na-enumerate natin at pag-aaralan natin sa susunod nating series of lessons. Ano yon? Mga kapagsubukan, mga kahirapan, mga hadlang, na ang layunin ay magpahina ng iyong pananampalatayang makasunod sa Kanyang dakilang kalooban. Mga kaibigan at mga kapatid at mga bagong converts at bagong member ng Kingdom Nation, dadaanin ninyong lahat ito upang mapatotohanan kayo nga ay genuine, totoong nangapagsisi. At kung kayo ay umabot na sa antas na kayo'y lumagpas na sa pagiging alipin o utusan lamang, mga kapatid, darating kayo sa pangatlong antas na kayo ay kukupkupin na maging mga tunay na anak o tinatawag na
adoption of sons and daughters. Pag umabot kayo doon sa puntong yon, ang orihinal na plano ng Diyos ay natupad na sa buhay mo. Ang orihinal niyang planong ikaw ay kanyang maging tahanan, natupad na sa buhay mo. Ang orihinal na planong siya ang iyong magiging ama at ikaw ang tunay niyang magiging anak. Siyang iyong magiging Diyos at ikaw ang tunay niyang magiging anak, ay matutupad na sa buhay mo. Tulad ng ito'y natupad sa buhay ko. Kaya't ako'y pinadala ng dakilang Ama upang isiwalat ang mga bagay na ito at sabihin sa mga tao, kahit saan man sila, lupalop ng sanlibutan, wala pong diferensya, wala pong kinalaman ang kultura, ang rasa, ang relihiyon. Itabi pong lahat yon sapagkat walang kinalaman sa ating kaligtasan yon. Ang atin lamang pong dapat malaman, ginawa tayo sa imahe ng Diyos. At tayo, pag bumalik sa Kanya, ay hindi kikilalanin kung anong relihiyon mo, kung ano ang rasa mo, kung anong kultura mo, kung saan ka galing. Wala siyang kikilalaning kolor ng ating balat. Itim ka ba, puti ka ba? O anuman ang kolor ng iyong mata, o anuman ang kinabibilangan mo sa buhay na ito. Mayaman ka man o dukha, ang lahat ay kanyang mga anak na nawalay sa kanya. At ngayon, sa plano ng kanyang kaligtasan, pabalikin silang lahat at maging tunay na mga anak sa tamang proseso ng kanyang pagtawag sa atin, dadaan tayo. Kaya't mahalaga po yung tinatawag na repentance o pagsisisi, na kahit ano ang ginawa natin sa mundong itong kabutihan, pag hindi tayo dumaan sa prosesong iyon, ang spiritual nating kaugnayan sa Kanya ay hindi magiging ganap. Anuman ang relihiyon nating itayo o pasukin, anuman ang denominasyon nating itayo o pasukin, hindi po sapat yan upang tayo ay maaring makabalik sa Kanya. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi naman po pang-institusyon, pang-organisasyon. Ang kaligtasan ay bagay na espiritual, nangyayari sa espiritual na antas ng buhay ng tao. At dito ay makikita natin sa espiritual kung tunay nga ba na ikaw ay nakaunawa ng mga bagay na itong kinalaban mo ang Diyos, na naging Diyos kang katulad niya. Kaya't hindi maaaring hindi mo isuko yung pagiging Diyos mo at kikilalanin mo siya ngayong siya lamang ang Diyos na tunay. Kaya't importanteng isuko mo, magsisi ka. Sinabi niya sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 3, sinasabi ko sa inyo, hindi datapwat malibang kayo'y mangagsisi ay mga mamatay kayong lahat na sa gayon ding paraan. Ano man ang gawin natin? Pag tayo ay hindi po naging matagumpay sa bagay na ito o iniwasan natin ito tulad ng ginagawa ng mga denominasyon at relihiyon, kung paano nilang iniiwasan ang bagay ng leksyon ng pagsisisi, ay hindi po natin maaring iwasan yun para makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya dito, lesson po talaga ang pagsisisi, tulad ng dinaanan ninyo na ang ating pong pagpasok sa kanyang kasunduan, na tayo ay magiging mga anak niya, imposibleng mangyari kung walang pagsisisi. Mamamatay tayo sa ating mga kasalanan kung walang pagsisisi. Kaya itinabi niyang relihiyon at denominasyon sapagkat ang bagay na yan ay kanilang iniwan, kanilang hindi pinansin, at kanilang itinakwil, o kung hindi man, ay hindi binagyan ng kahalagahan. Kaya hindi sila naging mga anak ng Diyos. Hindi na-produce sa kanila ang hinirang na anak. At mula sa hinirang na anak, marami pang magiging mga hinirang na anak na babae at lalaki. Ngunit dito po sa pamamahala, pangangasiwa ng appointed son, ang lahat ng mga bagay na ito ay ating malalaman. Panguna lamang po ito na sa mga series ng aking mga pagtuturo at pag-aaral natin sa inyong paglagong espiritual.
Sa susunod, pag-aaralan natin ang isa pang lesson na napakaganda na sinasabing paano maging malapit sa Ama. So hanggang sa susunod nating pagkikita sa ating pangalawang leksyon para sa inyong lahat ng mga anak na bagong pumasok sa pintuan ng kaligtasan na walang iba kundi ang anak upang kayo'y makakilala ng ganap at lubusan sa ating Amang makapangyarihan. Narito ako para sa mga bagay na ito upang ibahagi sa inyo ang inyong dapat gawin upang maging tunay, ganap at matured na mga anak ng Diyos. Hanggang pong sa ating susunod na pagkikita, antabayanan ang susunod nating mga aral at mga turo na alam kong magpapalago sa inyong espiritual na pamumuhay na may kaugnayan sa Amang makapangyarihan tulad ng kanyang hinirang na anak. Pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Ama. Amen. Ang mensaheng inyong napakinggan ay bahagi ng 15 panimulang mga leksyon para sa mga Kingdom Citizen. Antabayanan ang mga susunod pang mensahe ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy.